Bumaba nitong 2023 kumpara noong 2022 ang bilang ng teenage pregnancy sa Batangas City ayon sa City Health Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 15 taong gulang lang nang mabuntis ang ngayon 16 na taon na si Jessie. Hindi niya tunay na pangalan. Para kay Jessie, mahirap ang pinagdaanan niya sa kanyang maagang pagbubuntis dahil bukod sa kahirapan, wala rin daw siyang sapat na kaalaman patungkol sa maagang pagbubuntis at pagiging isang ina. Marami raw ang nawala sa kanyang kabataan nang mabuntis ng maaga. Pagsama po sa kaibigan, paggala-gala po. Yung nakinig po ako sa sinabi po ng magulang ko na wag pong munang mag-boyfriend. Sa datos mula sa National Demographic Health Survey 2022, bumaba ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa sa pagitan ng edad 15 hanggang 19. Mula sa 8.6% noong 2017, bumaba ito ng 5.4% o katumbas ng 5,531 noong 2022. 805 dito ang mula sa Calabarzon habang 546 sa Batangas City taong 2022. Kahirapan at kakulangan sa sapat na edukasyon ang ilan sa mga tinitinang dahilan ng City Health Office sa maagang pagbubuntis. Yung mga lugar kung saan talagang may mataas na kaso, syempre dito rin kasi yung mga overpopulated na lugar. Poverty, maaaring yun ang nagtutulak sa mga bata para hindi makakita ng opportunities mag-aral, magtrabaho ng maaga, maaaring result sila ng broken family. So kung hindi rin po sila magagabayan ng maayos, kaya sila napupunta sa mga risky behaviors tulad ng early sexual initiation. Malaking tulong din ayon sa CHO ang pagkakaroon nila ng regular na pakikipag-usap at mga aktibidad sa barangay upang mas mapalawig ang komunikasyon at intervention sa mga kabataan maging sa paaralan. Kamakailan lamang nagsagawa ng Adolescent Health and Development Program ang Batangas City Health Office para pagtuunan ng pansin ang problemang ito sa mga kabataan at upang tuluyan na ring mawala o mabawasan ang bilang ng teenage pregnancy sa lungsod. Meron talagang barrier pagdating sa sabi nga health-seeking behavior ng isang adolescent. Di ba parang hindi naman lahat ng bata ay comfortable na pumunta lamang sa mga health facilities. Usually ay talagang kailangan tayo ang mag-initiate noon. Ito yung way namin para nga ma-break yung mga barriers na ito tulad ng communication barrier. Si Jessie, isa lamang sa mahigit 500 dalagitan na maagang nawala ng kalayaan maging bata, makapaglaro at makisalamuha sa mga kaibigan dahil sa maagang panganganak. Umaasa ang City Health Office na sa tulong ng kanilang pagbaba sa mga barangay, matutugunan ang kakulangan sa kaalaman ng mga kabataan upang patuloy na mabawasan at mawala ang mga suliraning kinahaharap gaya ng maagang pagkakaroon ng anak. Kasama si J.R. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.